mga natuwa, may mga nakulangan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Himayin natin yan kasama, syempre, ang batikang political analyst, dating secretary at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya. Long time no see. Oo nga po, na-miss ko kayo. Kahapon lang kasama namin kayo sa DZMM, sa East Trenta, no? In Kanya ko person. lang sinabi yung 5 minutes, yung first 5 minutes. Yun nga, gusto kong sabihin na talaga namang sino ba talaga ang inyong dyan? Tweety Bird ba? At na-predict nyo o nasabi nyo yung first 5 minutes nga ng SONA ng Pangulo ang pinakamabigat. Pero Sir Ronald, kung isang salita lang ang ipapamagat ninyo sa SONA 2026, ano ito at bakit? Well, siguro yung sinabi rin ng aking kasama sa partido, si Congressman Chel Jokno, parang medyo incomplete pa. No? Kailangan pang dagdagan. Halimbawa, yung kanyang minention na mahiya ka naman SONA last year. Tapos pinanggit niya yung kanyang pinsan na kahit mabigat sa kanyang damdamin ay tinuloy niya, nakasuhan dahil hindi siya presidente ng pamilya o ng mga kaibigan, kundi ng Pilipinas, ay parang marami pang kulang. Halimbawa, yung nabanggit ko na 67 yung mga congressman na involved dito ay parang malayo pa. Tapos yung 15 na contractors na siya mismo yung nagpangalan, parang isa pa lamang or less than isa yung nakasuhan at nakulong. No? At yung mga tao sa gobyerno, katulad ni Yusek Traigib na binigyan umano ni Undersecretary Bernardo ng 8 billion pesos at si Asek Bersamin na binigyan din ng several billions, nasaan na yung mga yan? No? Nasaan na yung mga yan? So at least dun sa anti-corruption, kulang pa. Although sinabi niya, si ombudsman na ang bahala dyan. No? Yung sa mga tax relief, sa mga subsidy, no, sa mga usapin ng mga ayuda, doon medyo maganda dahil in-expand niya yung coverage, yung ibibigay ng PhilHealth, in-expand niya yung mga tax exemptions lalo na para sa middle class. Dinagdagan niya yung mga benepisyo ng mga GOCC, JSIS, SSS, PhilHealth, no, at marami pang mga bagay, at ang pinakamahalaga yung tinanggal niya, yung pinapatanggal niya yung systems loss na component ng ating kuryente at yung VAT. That's approximately 1/4 ng cost ng ating kuryente. So dun sa mga populist issues, tingin ko ay marami siyang na-deliver. Okay, so where are you satisfied dun sa part na yon? Kasi kumbaga nag-umpisa siya na i-address yung kumbaga elephant in the room, 'di ba? Na sinasabing i-mention kaya niya to o hindi. Minention niya pero parang pahapyaw lang. At bakit parang nag-focus lang sa isang tao? Tama po kayo, 'di ba? Marami dapat katsabwat rin kung totoo man yun na iba pang congressmen, 'di ba? At iba pang malalaking pangalan. Pero sabi nyo nga na-focus lang sa isang tao. Well, dahil na dating speaker at kamag-anak niya. Kaya parang naalala mo nung panahon ni Erap, walang kaibigan, walang pamilya. Parang yan yung kanyang moment na yan . Yeah. Yun yung kaya nga sabi ko yung first 5 minutes. Yes. Ang mahalagang component. Dahil doon niya i-emphasize na para sa kanya, walang kamag-anak at walang kaibigan. Siya ay presidente ng buong Pilipinas. Yun yung kanyang, kumbaga 2 years ago, ang kanyang defining moment sa SONA ay yung pag-ban, total ban ng POGOs. Yes. A year ago, ang kanyang defining moment ay yung mahiya naman kayo. Ngayon, ang kanyang defining moment, itong ako ay hindi presidente ng pamilya, hindi presidente ng kaibigan, kundi presidente ng Pilipinas. So, yun naman yung kanyang ginawang defining moment. No? At Tumatakbo yan yung sa kanyang isipan. Opo. ayuda economics ay very strong dito. Pero
hindi lang kasi ayuda yung kailangan natin eh. Kailangan natin ng mga structural reforms. Yung mga malaliman at malawakan na solusyon sa mga problema ng bansa. Baka doon medyo kulang. No? Halimbawa, yung political dynasty, hindi niya nabanggit. Hindi niya Di ba? nabanggit, yes. Oo, Di ba hindi niya nabanggit priority yun. dapat yon? Pero tingin ko, nag-give up na siya doon, ano? Sec- yung anak niya ang sponsor nun eh. Ayun na nga eh. So, hindi nga Si Sandro. nabanggit. We were expecting na baka banggitin. Pero baka wala nang pumalakpak pag ganon. Oo. So yung mga ilang mga structural reforms, no, halimbawa, nabanggit na pasukan na niya yung taxation dito sa electricity. Pero yung kabuuang taxation system natin na regressive or mas malaking bahagi kinukuha sa ordinaryong tao ay hindi niya natalakay. Paano? Malaking bahagi kasi ng ating taxation system ay yung mga mas mahihirap ang nagbabayad at yung mas mayaman ang mas maliit ang binibigay. So, kailangan dyan ng structural reform. Hindi niya nabanggit. Siguro dahil less than 2 years na lang yung natitira sa kanya, kaya gusto niya mag-focus dun sa ma-appreciate ng mga tao na kagyat o immediate na benepisyo. Hindi na niya pinag-usapan yung mga medium term to long term. No, Pero yung kasi ang role ng presidente, magbigay ka ng mga solusyon sa mga deep-rooted problems ng ating bansa. Hindi lang yung mga immediate. No? Opo, mukhang ang kanyang kinakausap dito ay yung masang Pilipino na itong Yes. mga sabi niyo nga populist views na ito or mga promises, ang kanilang iniintay yung talagang mararamdaman na nila agad-agad. So in terms of long term, yun na nga eh. So ang tanong natin, sige, mababawasan ang tax, may mga tax exemption, may mga marami pang ibang, di ba, parang ang gandang pakinggan. Pero pag gano'n na nangyari, saan nila kukunin yung mapupuwang nun, di ba? Yung kikitain sana doon, baka naman kunin sa iba. Correct. Dahil kung babawasan mo yung ating fiscal space, kung babawasan mo yung ating revenues, saan mo kukunin yan? Sa isang panahon na medyo tight ang pagpapautang dahil nga may global crisis dahil sa Iran war, hindi ganun karami ang magpapautang at kung meron mang magpapautang, masyadong mataas yung interest. No? So saan mo kukunin yung mawawala sa revenues? Nagagastusin mo dito sa ayuda economics? Yun yung tanong. No? At the same time, hindi naman lahat ng detalye pwede mong isama sa SONA. Yes. Dapat nga dyan, mga broad strokes lang eh. No? Pero nabanggit niya eh, yung enumeration niya ng mga ayuda eh. Kaya tatanungin sa'yo, hanggang kailan ba yan? Saan kukunin yan? No? Lalo na kung malaki ang iyong deficit. Yung nire-raise ng gobyerno at yung ginagastos ng gobyerno, malaki yung agwat. Meron din siyang nabanggit tungkol sa game changer, yung Luzon L2L Industrial Manufacturing Hub, yung PAX Silica. Yes. Pero Okay. hindi pa natin alam kung ano yung laman nito eh. No? So, ang hirap mag-criticize, ang hirap din mag-praise kung ang nakita mo pa lang ay yung parang brochure. No? Oo, Wala yes. pa yung Sa substance. mga, Sir Ronald, sa mga hindi nakakaalam, ano ba itong PAX Silica na to? Ang alam ko lang may kinalaman sa AI, paggawa ng mga chips, semiconductor chips, na ginagamit para mapatakbo ang AI. Pero meron itong mga environmental consequences, di ba? Sa ibang mga lugar, ayaw nga nila magkaroon sila nito eh. Kasi masisira yung kanilang environment, magkakos ng water interruption, and other things. Yes. Una, ang future kasi natin ay AI. Ang kailangan sa AI ay mga microchips. Yung microchips kailangan ng mineral resources, kailangan diyan. Rare earth, gold, magnesium, cobalt at saka nickel. Yan yung mga components niyan eh. Na meron tayo. No, meron tayo. Kaya napili yung Pilipinas, at least 1,600 hectares natin, na pagtatayuan nitong industrial at saka manufacturing estate na gagawa ng microchips na lalamanin ng artificial intelligence ngayon at sa hinaharap. Sabi nila, daang-daang bilyong dolyar ang investment dyan. It's $100 billion project.
No, pero siyempre maraming concerns 'yan. Halimbawa, ang paggawa ng microchips, kinakailangan ng maraming electricity at maraming tubig. Hindi ito simpleng tubig yung purong tubig. Meron na nga tayong shortage sa tubig at saka sa Yun. kuryente, masyado nang mahal. So saan kukunin 'yan? 'Yun yung mga tanong. No? Tapos meron bang transfer of technology o ang may hawak lang ng technology ay yung mga kumpanya na mag-i-invest pero hindi naman ipapasa sa atin. Meron ba tayong may employ? Gaano karaming revenues ang kikitain yan for the government? So yun yung mga hindi pa napag-uusapan. Pero very strategic yan dahil gagawin sa Pilipinas yung Subic Clark area at 1,600 hectares ang target na pagtatayuan yan. So ang sabi nila ay several 100,000 jobs ang makikreate niyan. No? Kaya, pero siyempre, dahil wala pang detalye, hindi mo pa mapagdebatihan. Opo, ayan. So talagang kailangan pang mas lalong maintindihan kasi yung ang salitang Pax-Silica, di ba galing pa sa Latin, di naman maintindihan ng ordinaryong mamamayan. Ang alam lang natin, di ba, parang okay, it will generate, sabi nyo nga, hundreds of thousands of jobs considering 1,600 hectares. Di ba yung mga Pilipino OFW, we go to Taiwan, na gumagawa rin sila ng mga ganyan semiconducting or conductor chips, right? And so we have to go out of the country just to get a job and leave our families. May isa pang issue dyan, yung mga minerals po na sinasabi nyo. Di ba nagpo-provide naman po tayo? Kung narinig ko yun na we are one of the biggest providers of nickels, raw material. So we just export the raw material and earn so little. We don't make the actual, di ba? Para tumaas yung value ng mga minerals na yan. Yes, ang proposal diyan ay i-process natin yung ating raw materials para mas mahal nating ibinebenta, para mas may value added at nagpo-provide ng employment. Ngayon kasi parang raw material binebenta natin palabas ng bansa, basically sa China at saka sa Japan. So walang value added in terms of revenues, in terms of jobs, in terms of technology sharing, etc. etc. Okay. Dito raw, sa Pax-Silica ay ipoprocess yan. Ibig sabihin, mas malaki ang ating kikitain as processed. No? Pero ayun nga, it entails more questions than answers. Kaya sana, maliban dun sa brochure, ay mailabas talaga yung template, yung substance, yung components ng Pax-Silica. Okay. Lalo na, nabanggit din in relation dyan, papasok daw tayo sa nuclear power. At the same time, sinasabi ng Presidente, ay i-expand natin yung scope ng ating renewable energy. Yung iba, sinasabi, parang contradictory. No? So, kailangan pa sigurong lamanan para alam natin kung ano talaga, para mabawasan yung contradictions. Pero major din yung nuclear power dahil controversial din yan Opo. Diba? Opo. Handa na ba tayo para sa nuclear power? No? So yung mga ganun bang usapin? Alright. So, nasaan na punta naman natin yung usapin ng impeachment? Dahil bukas naman, back to, back to business pagdating sa usapin ng impeachment ngayon. Nasaan na ho ba tayo? At ito pa rin ba ang pinakamalaking pampolitikang banta ngayon sa administrasyon? Yes, paano kahit yung pinag-uusapan na Pax-Silica, ang mga investors ang oobserbahan yung political dynamic sa ating bansa. Dahil bakit sila mag-i-invest kung magulo yung ating bansa, magulo yung politika? So inoobserbahan din nila yung impeachment. Lalo na geopolitical yung usapin ng Pax-Silica. Dahil mag-i-invest sila rito dahil kaalyado nila tayo kontra China. Kung mag-e-elect ka ng presidente na pro-China, bakit pa sila papasok dito? So meron ding geopolitics yung component na yan. At isang susing usapin dyan ay yung impeachment. Well, bukas, pag-uusapan na yung ikalawang article of impeachment. Itong confidential fund. So palapit na ng palapit sa climax, which is yung unexplained wealth at saka yung mga bank accounts. No? So, hindi ko alam kung anong specifically ang tatalakayin bukas, pero yan yung simula
nung ikalawang article of impeachment dun sa 4 na articles of impeachment. Okay. No? Sir Ronald, sa huli, sapat ba ang SONA para magsilbing reset button ng administrasyon o masyado nang mabilis ang ikot ng politika para mapigilan pa? Well, yes and no, no? Yung reset kasi kinakailangan ng mga fundamental structural changes. Katulad nitong anti-dynasty. So, it is short of a reset. Mukhang dahil nga less than 2 years na lang ang panahon ng presidente at kalahati niyang 2 years na yan ay election na or kampanya na, kaya nag-focus na lang siya sa mga doables. Nag-focus siya doon sa makaka-ameliorate sa mga gut issues ng mga tao. No? Doon siya nag-focus. Kaya ang gagawin niya dyan, bahala na yung susunod na gobyerno doon sa mga mas fundamental na problema ng bansa. Ipapasa na lang niya. No? So, survival mode siya at saka legacy mode. No? Yun yung kanyang next 2 years. Pero parang nawawala o nababawasan yung legacy mode. Mas ang kanyang focus ay survival mode. Paano ba mababawasan yung kanyang negative approval rating at magiging positive? Kaya very populist yung kanyang SONA. Ano ba yung nararamdaman in the immediate ng mga tao na kailangan niyang ibigay? Okay. No? Alright. Nako, maraming salamat, Secretary Ronald Llamas, sa inyong insights. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, Nina, at salamat din.